Welcome back sa Everyday God Devotion. Ngayon po ay nasa chapter 3 na tayo ng Book of Colossians at sa talatang 1 hanggang 3, ito ang mababasa. Yamang binuhay kayo muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Bilang isang driver, ang isa sa mahalagang panuntunan sa mahusay at maayos na pagmamaneho ay ang pagkakaroon ng focus. Dahil napakaraming distraction sa paligid para maagaw ang atensyon ng isang driver. Kaya lubhang mahalaga sa pagmamaneho na nakatuon ang mga mata at ang isip dito para maging ligtas ang paglalakbay. Dahil kahit sa maliit na pagkakamali ay maaaring humantong sa malaking sakuna o kapahamakan. Ganyan din kahalaga ang focus sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, dahil tayo ay binuhay na mula sa kamatayan kasama ni Kristo, ituon natin, i-focus natin ang ating buong puso at isipan sa mga bagay na makalangit dahil ito ang makapagbibigay gabay at patnubay sa isang matuwid, matagumpay at kalugod-lugod na buhay. Ibig sabihin sa lahat ng pagkakataon ay mas pahalagahan at bigyan ng panahon ng mga bagay na patungkol sa kaharian ng Diyos. Katulad ng araw-araw na pagbabasa ng Biblia at pagdalo sa mga gawain tulad ng e-group, Bible study, prayer gatherings, pagsamba tuwing linggo at pagbibigay ng oras at lakas para sa ministry. Ang mga ito ang magtutuon sa ating puso sa mga bagay na makalangit. Masigit natin ituon ang ating pagmamahal kay Kristo hindi sa mga layaw, bagay, o yaman ng mundo sapagkat ang mga ito ang mga distractions na aagaw sa ating focus na maglalayo sa atin sa Panginoon. Nagbabala nga si Jesus na hindi natin maaaring mahalin ang Diyos at ang mundo ng magkasabay. Kailangan nating mamili. Hindi naman lahat ng bagay na panlupa ay makamundo na, masama at kasalanan. Subalit ito ay maituturing na kasalanan kapag ang mga ito na ang mas kumukuha o umaagaw ng ating focus at atensyon kay Kristo. Kapag ang mga bagay na ito na ang mas nagiging laman ng ating puso at isipan. Kaya magsuri tayo at pagbulayan ang mga katanungan ito. Kung sinasabi mong ikaw ngayong muling binuhay na kasama ni Kristo, saan ba nakatuon ngayon ang iyong puso at isipan? Sa mga bagay ba na panlangit o panlupa? Saan mo ba mas ginugugol ang mga oras, mga talento, pananalapi at mga kalakasan na ipinahihiram ng Panginoon? Santiago 1:25. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Sumayo ang pagpapala ng Panginoon. Shalom.